May buntag nyo tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Bagong lesson na naman ito. As much as possible, I'm gonna do one lesson a day. Usually early in the morning. So, hopefully, umaga dito sa Seattle. Pero sa Pilipinas, gabi na yata. So, makikita nyo mamaya ito. Pero yun yung pag-uusapan natin ngayon. The lesson for today is about blockchain. Specifically Bitcoin blockchain. I'm not sure kung alam niyo yung Bitcoin. It's more popular being anong tawag nito, a digital gold. So ibig sabihin yung halaga niya, yung what yung nagpapabigay ng value sa kanya is yung scarcity niya, na parang gold na mahirap hanapin at saka konti lang, tapos nagbibigay value yun. Pero meron pang isang yung Bitcoin, meron silang tinatawag na blockchain. So ito ay parang utility na magagamit mo yung Bitcoin, or hindi lang Bitcoin, yung mga iba-ibang crypto na coins na meron siyang purpose, meron siyang ginagawa na technology na nangyayari. So ang nangyayari nito, ang blockchain basically ito, decentralized ledger system. Ang ibig sabihin ng decentralized, walang may-ari, walang gobyerno nakikialam, walang korporasyon na nakikialam. Ledger system ay parang, alam mo na, yung accounting, magamit sila ng ledger. So every transaction nire-record nila yung sa ledger. So ang nangyayari, for every transaction na lumalabas, merong isang block. Alam mo yung block, yung parang block of ice, ganun. Tapos may kadena, yung chain, kasi everything is anong tawag nito, it's all connected, konektado lahat yun. So ang nangyayari ngayon, for every transaction na gagawa sila ng blockchain, block, tapos all the transaction has to be validated. So paano nila bina-validate yun? Sa sisigurado na walang mali, meron tinatawag silang proof of work. Ang ginagawa ng proof of work, binibigyan sila ng encryption na they have to figure out sa encryption ano yung when they solve that encryption, lalabas ang bagong block. And that way na malalaman nila there's no kalukuhan, walang nagkakamali, and tamang-tama ang ginawa nila. And so everything is sunod-sunod. So basically yan ang ibig sabihin ng blockchain. Pero karamihan sa Bitcoin, we don't have to worry about that, kasi karamihan ng ginagamit ng Bitcoin is the digital gold, yung halaga nila sa yung pagka-scarce ng digit ng Bitcoin, doon sila kumukuha ng value basically. And yung mga ibang crypto naman, kagaya ng Ethereum, Solana, Doge, ang daming bagong mga ibang crypto na coins lumalabas. I think araw-araw meron silang bago libo-libo pero I don't trust them kasi ang dami sa kanila nawawala So hindi ako, bumibili ako pero hindi ko hino-hold, tinitrade ko lang, bibiliin ko ng sandali. Kagaya ng Doge, bumili ako tapos yung tumaas binenta ko agad. Hindi ko hino-hold yun. Pero ibang topic na yun. I'm gonna make a topic about mga altcoins basically. Pag-usapan lang natin ngayon ang Bitcoin kasi yan talagang halaga. Gusto ko matuto kayo. Yan ang something na ang gonna show na talagang tunay ang Bitcoin, at saka talagang hold ang value. So ang mga features ng blockchain basically is decentralization. Ang decentralization, walang may-ari, walang gobyerno ang nagbabantay. Tapos ang pangalawa, ang sinasabi nila, immutability. Ibig sabihin ng immutability, once yung transaction ma-record na sa blockchain, hindi na mababago yan at saka hindi ma-erase. So yung entire ledger, tama-tama, walang mali. So ibig sabihin nun,
Once na na-record na yun sa blockchain, hindi pwedeng baguhin at saka hindi pwedeng ma-erase. Nandiyan na. Ang pangatlo is the transparency. Lahat ng mga transactions sa blockchain, makikita kahit sino na may access sa network. So, ibig sabihin nun, kailangan may accountability at saka trust sa lahat ng sumasali na gumagawa. We don't even have to worry about that kasi hindi naman tayo gumagawa ng transaction sa blockchain eh. Pero yung mga miners, karamihan. At saka pang-apat is the consensus mechanism. Bitcoin relies on a consensus mechanism known as a proof of work. Pinag-usapan natin yung proof of work kanina. Yung miners, where miners compete to solve complex mathematical puzzles to validate transaction and secure the network. So, ang ginagawa ng miners, they're doing the proof of work, solving complex mathematical puzzles para ma-validate nilang transaction and secure the network. Okay? So, that's basically how yan ang mga features ng blockchain. Paano nagagamit yung blockchain? Marami sa finance. Yan ang tinatawag ng alternative sa digital currency. Mas mabilis, mas mura, at saka mas secure yung transaction kaysa sa regular banking system. So, basically sa finance, sa supply chain management, ibig sabihin ng supply chain management, kung meron kang binibenta, dadaan ng mga ibang kamay, sinisigurado nila na tama yun, yung supply, before darating sa end user, dadaan pa yun sa yung mga supplier, tapos papasa sa middleman, ibang middleman, tapos sa barko dadaan, tapos dadating sa US, tapos pupunta sa mga nagbibenta ng mga retail. Sinisigurado nila na everything is transparent, everything is tama-tama, yung every financing. So, nakakatulong talaga sa healthcare. Nakakatulong rin kasi malalaman ng patient kung yung mga data na mga ledger ng data, malalaman nila from there kung ano nangyari. So sunod-sunod yan. Pag-voting, yung para walang dayaan sa pag-vote, magagamit rin yan. So maraming gamit talaga ang blockchain. So may usability, may utility ang Bitcoin. But remember, just like I told you, kahit na may utility, may gamit ang Bitcoin, ang pinakamalaking gamit pa rin is digital gold na merong store of value, na alam mo na may value ang Bitcoin. Kung sa blockchain lang, mas maraming ibang crypto coins na mas mabilis at saka kagaya ng Ethereum, yung mga ibang crypto coin na mas mas mabilis kaysa sa Bitcoin, pero we don't have to worry about that. Okay? So, hopefully naintindihan nyo. Mahirap intindihan ang blockchain, pero isipin lang nyo na parang ledger yan, accounting ledger na ng lahat ng dadaan dun, lahat ng transaction mabavalidate nila. Okay? At saka hindi na magbabago. So, so just think of it as blocks na may kadena na nakadugtong. Makikita mo yan. So, block, chain is kadena, tapos block is parang, alam mo na, ice block, ganun, na may kadena, nagdudugtong, sunod-sunod yan. And they're like ledgers for every transaction na re-recorded, na hindi magbabago, hindi, it's transparent, everybody can see it. Meron silang consensus mechanism through proof of work. It's decentralized, walang may-ari, at saka hindi ma-erase. Okay? Hopefully naintindihan nyo yan. Medyo mahirap i-explain ng blockchain, pero I'm trying to make it as simple as possible. So, kung marinig nyo ng Bitcoin blockchain, yan ang ibig sabihin nun. Hopefully nakatulong sa inyo. Maraming salamat. And don't forget to subscribe. Kailangan ko ng mga subscriber. My goal is to get 10,000 subscribers. Wala pa ako doon. 7,700 lang ako.
Thank you. Maraming salamat. Goodbye.